Magandang araw mga bata. Muli, ako si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang Filipino 3, unang markahan, ika-4 na linggo ng Revised K-12 Curriculum na may paksang sanhi at bunga. Bago ang lahat, narito ang ating mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nauunawaan ang pinakinggan o binasang tekstong naratibo tulad ng kwentong pambata, kwentong bayan, pabula, alamat, at parabola mula sa banal na aklat at naibibigay ang sanhi at bunga. Bilang panimulang gawain, tingnan ang mga sumusunod na larawan. Sabihin kung ano ang maaaring mangyari batay sa pinapakita nito. Para sa unang larawan, ano ang inyong nakikita? Tama, ang bata ay nag-aaral ng maigi. Ano kaya ang maaaring mangyari sa kanya? Mahusay. Maaari siyang magkaroon ng mataas na marka dahil sa pag-aaral niya ng maigi. Para naman sa ikalawang larawan, ano ang nakikita ninyo? Magaling, ang mga bata ay nagtatampisaw sa baha at naliligo sa ulan. Ano kaya ang maaaring mangyari sa kanila? Mahusay, maaari silang magkasakit. Ngayon, dumako naman tayo sa mga susing salita. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap at ibigay ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit. Para sa unang pangungusap, ginaw na ginaw si Carla pagkatapos mabasa ng malakas na ulan sa daan. Ano ang kasing kahulugan ng salitang ginaw na ginaw? Mahusay. Ibig sabihin ay nilalamig siya ng todo. Para sa ikalawang pangungusap, ugaling mag-impok ng pera ni Andoy dahil gusto niyang bumili ng bagong cellphone. Ano ang kasing kahulugan ng salitang mag-impok? Mahusay. Ang ibig sabihin nito ay mag-ipon. Para naman sa ikatlong pangungusap, hindi inaasahan ni Joanna ang pagbuhos ng malakas na ulan kaya siya ay nabasa. Ano ang kasing kahulugan ng salitang pagbuhos? Mahusay. Ang ibig sabihin nito ay pagpatak. Para sa ikaapat na pangungusap, magkasalong kumain ang nanay at tatay ni Arman. Ano ang kasing kahulugan ng salitang magkasalo? Tama, ang kasing kahulugan ng salitang magkasalo ay magkasama. Para naman sa panghuling pangungusap, mahalaga ang bawat butil ng bigas, kaya iwasan natin na mag-aksaya ng kanin. Ano ang kasing kahulugan ng salitang mag-aksaya? Mahusay. Ang kasing kahulugan ng salitang mag-aksaya ay magtapon o kaya magsayang. Ngayon, dumako naman tayo sa talakayan. Ating basahin ang kwentong may pamagat na Ang Payo ni Lolo. Handa na ba kayo? Sabayan niyo akong basahin ito. Si Ana ay isang masayahing bata. Gusto niyang lumabas upang maglaro sa ulan kahit pa paulit-ulit siyang pinagsabihan ng kanyang lolo. Sige ka, pag nilagnat ka, hindi ka makakasama sa field trip bukas. Babala ni lolo. Hindi nakinig si Ana.
Lumabas pa rin ito at naglaro sa malakas na ulan. Kinabukasan, mataas ang kanyang lagnat. Hindi siya nakasama sa field trip. Habang nakahiga sa kama, muling binalikan ni Ana ang sinabi ng kanyang lolo. Sana pala nakinig ako sa payo ni lolo. Ngayon, dumako naman tayo sa mga tanong. Handa na ba kayong sagutin ang mga ito? Mahusay. Para sa unang katanungan, sino ang tauhan sa kwento? Magaling. Ang tauhan sa kwento ay sina Ana at ang kanyang lolo. Para sa ikalawang katanungan, ano ang nais gawin ni Ana? Tama, nais niyang maglaro sa ulan. Para sa ikatlong katanungan, bakit hindi siya pinayagan ng lolo niyang maglaro sa ulan? Magaling, dahil magkakasakit siya. Ngayon, dumako naman tayo sa pagbibigay kahulugan ng sanhi at bunga. Unahin natin ang sanhi. Ito ang dahilan ng isang pangyayari. Kadalasang ginagamit ang salitang dahil sa paglalahad ng sanhi. Una naman ang bunga. Ito ay kinalabasan ng isang pangyayari. Kadalasang pinapangunahan ito ng salitang kaya. Ngayon, upang mas maunawaan natin ang ibig sabihin ng sanhi at bunga, ating balikan ang mga pangyayari sa binasa nating kwento kanina. Saka natin tutukuyin ang sanhi at bunga. Narito ang halimbawa. Nilagnat si Ana dahil naglaro siya sa labas ng bahay habang umuulan. Nasaan ang sanhi at bunga sa pangungusap? Magaling. Ang sanhi ay dahil naglaro siya sa labas ng bahay habang umuulan, ang naging bunga ay nilagnat si Ana. Narito ang isa pang pangyayari sa kwentong binasa natin. Nilalagnat si Ana kaya hindi siya nakasama sa field trip. Ano ang sanhi at bunga sa pangungusap? Mahusay. Ang sanhi ay nilalagnat si Ana, kaya ang naging bunga, kaya hindi siya nakasama sa field trip. Ngayon naman, dumako tayo sa isang gawain. Ating tukuyin ang sanhi at bunga sa pangungusap. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Unang pangungusap. Nag-aaral akong mabuti para maabot ko ang aking mga pangarap. Ano ang sanhi at bunga sa pangungusap? Mahusay. Ang sanhi ay nag-aaral akong mabuti at ang bunga para maabot ko ang aking mga pangarap. Para sa ikalawang pangungusap, ako ay kumakain ng gulay at prutas, kaya malakas ang aking pangangatawan. Alin ang sanhi at bunga sa pangungusap?
Tama, ang sanhi ay, ako ay kumakain ng gulay at prutas, at ang bunga, kaya malakas ang aking pangangatawan. Para naman sa ikatlong pangungusap, masigla ang aking pagkilos dahil lagi akong nag-eehersisyo. Ating tukuyin ang sanhi at bunga sa pangungusap. Magaling. Ang sanhi ay, dahil lagi akong nag-eehersisyo, ang naging bunga ay, masigla ang aking pagkilos. Para sa ikaapat na pangungusap, masaya ang aking pamilya dahil kami ay nagmamahalan. Tukuyin ang sanhi at bunga sa pangungusap. Magaling. Ang sanhi ay, dahil kami ay nagmamahalan, ang bunga ay, masaya ang aking pamilya. Ngayon, dumako na tayo sa paglalahad. Ano ang sanhi at bunga? Magaling. Ang sanhi ay dahilan ng isang pangyayari. Kadalasang ginagamit ang salitang dahil sa paglalahad ng sanhi. Samantalang ang bunga naman ay ang kinalabasan ng isang pangyayari. Kadalasang pinapangunahan ito ng salitang kaya. Dumako naman tayo sa pagtataya. Ating basahin ang panuto. Tukuyin kung ang mga salitang may salungguhit sa pangungusap ay ang sanhi o bunga. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Para sa unang pangungusap, naunawaan ni Ella ang aralin, kung kaya't tama lahat ang sagot niya sa pagsasanay. Ang nasalungguhitang parte ng pangungusap ay ang sanhi ba o ang bunga? Tama, ito ay ang bunga. Para naman sa ikalawang pangungusap, dahil basa ang sahig, nadulas ang kaklase ni Ella. Ano ang nasalungguhitang bahagi ng pangungusap? Ito ba ay ang sanhi o ang bunga? Magaling! Ito ay ang sanhi. Para naman sa ikatlong pangungusap, nasapo ng guro ang pagbagsak ni Bon kaya hindi siya gaanong nasaktan. Ang nasalungguhitang bahagi ng pangungusap ay siyang sanhi ba o bunga? Mahusay! Ito ay ang bunga. At para sa ikaapat na pangungusap, agad pinunasan ni Jong ang basang sahig kaya wala nang sumunod na nadulas dito. Ang nasalungguhitang bahagi ng pangungusap ay sanhi ba o bunga? Mahusay! Ito ay ang sanhi. Para sa panghuling pangungusap, mabilis na natapos ang gawaing itinakda dahil nagtulong-tulong ang bawat miyembro ng grupo. Ang nasalungguhitang bahagi ng pangungusap ay sanhi ba o bunga? Magaling! Ito ay bunga. Ayan mga bata, sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin sa Filipino 3
Unang markahan, ika-4 na linggo ng revised K-12 curriculum na may paksang, sanhi at bunga.